Amen! Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Binabati ko kayo Pilipinas at mga kababayan ko na binabati ko kayo ngayong umaga. Alam nyo mga kababayan, mga kapatid, meron na naman pong nagtanong sa atin. Sabi niya, Brother Mar, sino po ba yung kausap ng Diyos Ama doon sa aklat ng Henesis ng 1 ng 26? Kasi sabi doon sa talata na yon, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan o wangis natin siya lalangin. So may kausap dun ang Diyos. Yan po mga kapatid. Tinatanong niya kung sino raw po yung kausap dun ng Diyos. Ganito pa po ang sabi niya. Brother Mar, sino po ba yung kausap ng Diyos doon din sa kabilang talata sa Henesis ng 3 ng 22? Ang sabi naman dyan mga kapatid, narito, ang tao'y nakakakilala sa atin ng mabuti at masama, sabi ng Ama. So meron din kausap dyan ng Ama. Kaya sabi niya, sa parehas na talata na yan, sino yung kausap ng Ama? Yan po yung kanyang tanong mga kapatid, no? Kasi sagot ko sa kanya, doon sa comment, sabi ko sa kanya, ang kausap dyan si Kristo, si Jesus. Siya kasi yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kasama na siya ng Diyos bago lalangin ang sanlibutan. Tapos nag-send ako ng verse sa kanya. So hindi siya naniniwala mga kapatid na si Jesus ang kausap. Hindi niya pinaniniwalaan na si Jesus yung kausap ng Ama bago lalangin ang lahat ng mga bagay. Na siya yung karunungan. Nung panahon na yon, hindi pa Jesus ang pangalan niya. Sabi niya, pinipilit niya, anghel daw ang kausap. So sabi ko ngayon mga kapatid, sige, magtalakayan tayo, baka may matutunan ako sa iyo. Sabi ko, ginawa ko, sabi ko, sige, mag-send ka ng verse na, mga verses na magpapatunay na anghel talaga yung kausap ng Ama diyan sa Henesis ng 1 ng 26 hanggang diyan sa Henesis ng 3 ng 22. Kasi para malaman ko, baka may mali ako, di ba mga kapatid, no, tatanggapin ko. Gusto ko ng patunay na anghel talaga ang kausap. So, nag-send sa akin ng verse. Ang sinendya po na verses sa akin, yung Isaiah ng 6 ng 1-2. Ang nakasulat po doon, mga kapatid, yung Ama, nakaupo doon sa kanyang luklukan, sa kanyang trono. At meron pong mga anghel na serapin na nasa kanyang mga itaas. Merong tumatakip sa kanyang mga muka at meron din pong tumatakip sa kanyang mga paa. Yan ang talata na sinend niya na ang nagpapatunay daw na anghel ang kausap ng Diyos bago maglalang ang Diyos. Kasi meron nga naman siyang katabing mga anghel. Yan po yung sabi niya. Alam mo kapatid, no? Umaasa ako sa iyo na dapat meron kang mga talata na magpapatunay na anghel talaga yung kausap. Nag-send ka sa akin ng verses na ang patotoo mo, yung Isaiah ng 6 ng 1-2. Alam mo kapatid, kung paniniwalaan ko yung talata na yan talaga ang kasama ng Diyos, no, nung panahon na yon, nung bago lalangin ang lahat ng mga bagay, kasama na niya yung anghel, nandoon na yung anghel, at nakaupo na siya sa kanyang luklukan, may trono na siya sa langit, tapos nandoon ang mga anghel. Alam mo, kung paniniwalaan ko yung talata na yan, magkakaroon ng problema ang Biblia. Ako kasi kapatid, naniniwala ako ang Biblia, walang problema eh. Pero yung taong umiintindi ng Biblia, pag ang Biblia nagkaroon ng problema, ang may problema, yung taong umiintindi ng Biblia sa kanyang pagkakabasa. Alam mo kapatid, bakit hindi ako naniniwala na anghel yung kanyang kausap? Diyan sa verses na sinabi mo, yan ang patotoo mo. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Kasi kapatid, ganito. Babasa ako ng talata dito sa aklat ni Isaiah ng 44 ng 24. Ganito po ang sabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos, at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na nagladlad na mag-isa ng langit na naglatag ng lupa. Yan kapatid. Nung lalangin pala ng Diyos, itong lahat ng mga bagay dito, itong langit at ang lupa, mag-isa yung Ama na nagladlad, naglatag ng langit at ng lupa. Yan ang sabi ng Biblia, no? Wala pa yung anghel dyan kapatid. Alam mo kung bakit?
Nung panahon kasi na yan, hindi pa nilalalang ang anghel. Yan kasi ang tawag dyan, pasimula pa ng lakad ng Panginoon. Yan ang kauna-unahang paglalang ng Panginoon. Siya ang naglatag mag-isa ng langit at ng lupa. Siya mag-isa, kapatid, nilatag niya yan. Sabi ng Biblia yan, hindi ko yan sabi. Ngayon, nung inilalatag ng Ama yan, yung langit at ang lupa, kapatid, siya mag-isa. Pero meron siyang kasama. Hindi anghel, kapatid. Kaya yung sined mo sa akin na talata, yan sa Isaiah 6, ng 1-2, kumbaga sa bahay, tapos nang maglipat ng bahay. Kumbaga sa lilipat ng bahay, tapos nang maglipat. Ayos na yung mga kagamitan, kaya may trono na yung Diyos, nakapwesto na yung mga anghel, nakatira na sa langit. Pero sa panahon na to, wala pa yung langit, kapatid Dito, dyan, sa talata na yan, na binabasa natin. Ngayon, mag-isa yung Diyos naglalang ng lahat ng mga bagay. Yan, tama yan, sabi ng Biblia. Pero kapatid, habang nilalalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay, meron siyang kasama. Hindi anghel. Eto, basa. Kawikaan ng 8 ng 27, ganito ang sabi. Eto, sabi ng karunungan, kapatid. Karunungan ang nagsasalita rito Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Yan, kapatid. Ang Diyos pala, nung nagtatatag siya ng mag-isa, lahat ng mga bagay nilalalang niya, siya mag-isa naglatag ng langit at lupa. Wala pang mga anghel dyan. At sabi ng karunungan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Yan, kapatid. Wala pang anghel. Karunungan ang kasama niyan, kapatid. Kaya huwag mong sasabihin, anghel ang kausap ng Panginoon. Ang katunayan nga niyan, hindi pa naglalalang ang Diyos ng lahat ng mga bagay. Wala pang pasimula, kasama niya na yung karunungan. Bago niya lalangin ang lahat ng mga bagay, karunungan ng kasama niya, hindi pa anghel. Hindi pa nalalalang ang anghel sa panahon na to, kapatid. Hindi pa nagsisimula ang Diyos lalangin ang kahit isa sa lahat ng mga bagay. Kasama niya karunungan. Kaya karunungan ng kausap ng Diyos diyan, kapatid, maliligaw ka. Ganito ang ating mababasa sa Kawikaan ng 8 ng 22. Ganito ang sabi, makinig ka. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Yan, kapatid. Kasama na siya ng Diyos, sabi niya. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Magsisimula pa lang ang lakad ng Panginoon, inari na yung karunungan. Yang karunungan na yan, hindi yan anghel, kapatid Kasama na siya ng Ama. Ngayon, sabi niya, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Bago pa raw simulan ang kanyang mga gawa nung unang-una pang panahon, kasama niya na karunungan, hindi anghel. Wala pang mga anghel sa panahon na to, mga kapatid. Ngayon, paano ko nasabing wala pang mga anghel sa panahon na to? Baka magkaroon ka na naman ng kaibangan ng pag-iisip, mag-iba na naman yung espiritu mo. Ganito kasi, kapatid, yung anghel kasi, ginawa yan sa pamamagitan ng hangin. At sa panahon na to, hindi pa nalalalang ang hangin. Kasi nga, sabi ng Biblia, sabi ng karunungan, bago pa pasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Yan, kapatid, ibig sabihin, wala pang nililikha ang Diyos. At ang anghel, ginawa yan sa pamamagitan ng hangin. Yan, kapatid, ganito ang ating mababasa sa Hebreo ng 1 ng 7, ganito ang sabi. At sinasabi niya, tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya, ang mga hangin. Yan, kapatid. Yung mga anghel pala, sabi ng Biblia, ginawa sila sa pamamagitan ng hangin. Doon sa talatang binasa natin sa Kawikaan ng 8 ng 22, hindi pa nililikha ang lahat ng mga bagay. Yung karunungan, nandoon na, kasama na ng Diyos. Wala pang anghel nung panahon na yan, kapatid. Kaya yung Henesis ng 1 ng 26, ang kausap dyan ng Diyos ay yung karunungan. Pati doon sa Henesis ng 3, ng 22, kapatid, no? At bago lalangin ang langit at ang lupa, yan, bago yan lalangin ng Diyos, yung langit kasi, hindi pa tumitira ang Diyos dyan,
meron tinitirahan ang Diyos na isang lupa na kanyang tinitirahan at ang kasama niya dong karunungan. Ganito ang ating mababasa sa Kawikaan ng 8 ng 31. Ganito ang sabi. Nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Yan. Sabi nung karunungan, yung Diyos nagagalak doon sa kanyang tinatahanang lupa. Tas yung kaaliwan ng karunungan, sabi niya, ay sa mga anak ng tao. Yan ang kanyang kasiyahan ng karunungan. Yung Diyos pala, bago lalangin tong langit at ang lupa, meron siyang lupang tinatahanan. At doon nagagalak ang Diyos at kasama niya doon yung karunungan. Ganito ang ating mababasa, no? Nasa siping nga niya ako. Yan, sabi ng karunungan. Nagaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Yan, sabi ng karunungan. Habang ang ama nandoon sa kanyang tinatahanang lupa, hindi langit yan, kapatid. Ha? Lupang tinatahanan niya ng Diyos, yan ang totoong tahanan ng Diyos. Nandoon ang karunungan, sabi niya, nasa siping nga niya ako. Nagaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Yan, kapatid, no? Yung palang karunungan, kasama na ng ama doon sa kanyang tinatahanang lupa. Hindi yan anghel, yung karunungan, kapatid. Wala pang anghel niyan nung panahon na yan. Kasi hindi pa nilalalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa panahon na yan. Wala pang hangin na nililikha ang Diyos. Yan ay pasimula pa lang ng lakad ng Diyos. At ang kasama niya dyan, kapatid, karunungan. Ha, kapatid, no? Para maintindihan natin. At ngayon, ganito. Nung malalang na ng Diyos ang lahat ng mga bagay, kasama niya yung karunungan, ginawa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng karunungan. Kasi, kapatid, hindi malilikha ang lahat ng mga bagay ng Ama kung hindi sa pamamagitan ng karunungan. Kasi siya kasi yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Diyan sa unang Korinto 1:24, yan si Jesus. Ngunit sa mga tinawag, maging mga Hudyo man o Griego, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yang kapatid, si Jesus siyang karunungan. Ngayon, nung mailalang lahat ng mga bagay ng Ama, pati nung karunungan, nung maitatag nila ang lahat ng mga bagay, nalikha na rin ang mga anghel, nalikha na ang sanlibutan, pati ang langit, nagsiawit ang mga anghel, sabi ng Biblia. Yan, ganito ang ating mababasa. Job ng 38, ng 6 hanggang 7. Ganito ang sabi, sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Yan. Nagsiawit ang mga bituing pang umaga at yung mga anak ng Diyos nagsisihiyawan sa kagalakan nung malalang ang lahat ng mga bagay. Kapatid, no? Kaya nung isinend mo sa akin yung verses, diyan sa aklat ni Isaiah ng 6, ng 2, 1 hanggang 2, kumbaga sa paglilipat ng bahay, ayos na ang kagamitan. Meron ng trono ang Diyos sa langit. Nakapwesto na yung mga anghel sa panahon na yan. Kapatid, para ka pa lang si yung, kumbaga sa basketball, pag pinasahan ka ng bola, hindi ka na magdri-dribble, tira ka na agad ng tira. Ganyan ka pala mag-aral ng Biblia, kapatid. Walang kalalim-lalim. Kumbaga sa basketball, pagpasa sa'yo ng bola, gusto mo, shoot ka agad. Wala nang dribble-dribble kahit may bantay. Kahit mahigpit ang bantay, tira ka na kaagad. Alam mo, kapatid, pag ganyan ka mag-aral ng Biblia, dire-direkta, magagalit sa'yo si Jaworski, kapatid. Para kang nagsaing ng bigas, tapos walang tubig. Ganyan ka mag-aral ng Biblia kapatid, no? Alam mo, kapatid, no, ang pag-aaral ng Biblia, nilalagyan niya ng pagtsatsaga at ipinagpe-pray yan sa Espiritu para makita mo yung malalalim na bagay. Sige, ganito, kapatid, no?
puntaan nga natin yung Henesis ng 1 ng 26 para malaman natin. Pati yung Henesis ng 3 ng 22. Isa-isahin nga natin yan, kapatid, para malaman natin kung sino talaga kausap dyan ng Ama. Ganito, kapatid. Henesis ng 1 ng 26. Pupuntahan natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. O sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. O ngayon, kapatid, no? Kung anghel yung kausap ng Diyos dyan, papayagan kita sa Henesis ng 1 ng 26, lalangin natin. Isipin mo nga, bakit kailangan pang magpaalam ng Ama doon sa anghel para maglalang siya? Kung siya naman ang Diyos. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, isa lang ang ibig sabihin niyan. Yung kausap ng Diyos diyan na sinasabihan niyang lalangin natin ang tao, meron niyang malaking part o meron niyang malaking kinalaman o malaking magagawang parte sa paglalang ng tao. Yan, kapatid. Bakit kailangan pa magpaalam ng Diyos sa anghel? Siya naman ang Diyos. Ibig sabihin lang yan, kapatid, yang kasama ng Diyos, nakausap niya dyan sa Henesis ng 1.26, may malaking parte yan o may malaking kalagayan yan na gagawin doon sa paglalang ng tao, may parte siya. Yan, kaya sabi sa aklat ng Kawikaan ng 8 ng 31, manggagawa kasi yung karunungan. Hindi malalalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay kung wala yung karunungan at kapangyarihan niya. Yan ay yung karunungan na nagsasalita sa Kawikaan ng 8. Sige nga, basa nga, Kawikaan ng 8, kapatid. Kawikaan ng 8 ng 30. Ganito ang sabi, nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Yan. Yang karunungan, nasa siping ng Ama yan, nasa kasama ng Ama. At sabi diyan, na gaya ng matalinong manggagawa. Yan ang kausap sa Henesis ng 1 ng 26. Kaya sabi ng Ama, lalangin natin. Kasi meron siyang malaking parte sa paglalang. Meron siyang kinalaman sa paglikha. Tanong ko sa iyo, kapatid, anong kinalaman ng anghel sa paglikha? Bakit kailangan pa siyang sabihan ng Diyos? Kaya bang maglikha ng anghel? May mababasa ka ba sa Biblia, kapatid? Basahin nga natin yung Henesis ng 3 ng 22. Yan, sabi mo kasi, yung kausap sa Henesis ng 1.26, yan din ang kausap sa Henesis ng 3 ng 22. At sabi mo, anghel ang kausap dyan. Liwanagin nga natin, kapatid, kung talagang anghel. Ito ang sabi, at sinabi ng Panginoong Diyos, yan, may kausap yung Diyos. Yan, sabi niya. Sabi niya dun sa kausap niya, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Yan, sabi ng Diyos. Yung tao daw, sabi niya sa kausap niya, baka maging kaisa natin na nakakakilala ng mabuti at masama. Yan, kung titingnan natin yung talata na yan, mga kapatid, yung kausap dyan ng Diyos, may alam sa kabutihan at kasamaan. Alam niya na yung mabuti at masama. Yan, may kaalaman na siya sa kasamaan yung kausap ng Diyos. Alam mo, kapatid, malabong anghel ang kausap dyan ng Diyos. Dahil sa panahon na yan, ang mga anghel, wala pa silang kaalaman sa kasamaan. Maliban sa isang anghel. Yan, kapatid, baka hindi mo alam yan. Alam mo kung sino lang ang may alam sa kasamaan sa panahon na yan. Nung nilalang ang lahat ng mga bagay, pati mga anghel, nung unang-unang panahon, isang anghel lang ang may alam sa kasamaan. Lahat ng mga anghel walang alam sa kasamaan. Kapatid, kaya hindi pwedeng anghel ang kausap dyan. Kasi ang kausap dyan, may kaalaman na sa mabuti at sa masama. Ayan, kapatid, sinong anghel ang may alam na sa kasamaan nung mga unang-unang panahon pa? Yan, kapatid. Alam mo kung sino yan? Si Satanas. Ganito ang ating mababasa sa Ezekiel ng 28 ng 14. Ganito ang sabi. Ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita. Na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga.
Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Yan, kapatid. Kay Satanas unang nasumpungan ng Diyos sa lahat ng mga anghel ang kasalanan. Kay Satanas nasumpungan ng Diyos ang kalikuan. Ang lahat ng mga anghel nung unang panahon, wala silang alam sa kasamaan. Maliban kay Satanas. Pinapalabas mo ba, kapatid, na ang kausap ng Diyos na anghel sa Henesis ng 1:26 ay si Satanas? Ganun ba? Kasi nakakaalam ng mabuti at masama. Alam mo, kapatid, maliligaw ka pag ganyan. Isipin mo nga, kung ang Diyos alam niya si Satanas may kalikuan, at bakit kakausapin niya pa si Satanas para lalangin ang tao? Ha? Kung alam niya si Satanas, madaya at may kalikuan. Kapatid, isipin mo nga, ganun ba? Ang Diyos natin, wala siyang alam. Yan, mali ka na naman dyan, kapatid, no? Ha? Kaya ang kausap dyan sa Henesis ng 1:26 at dyan sa Henesis ng 3:22 ay ang karunungan, kapatid. Sana naunawaan nyo, mga kapatid. Salamat.